Nakauwi na si Esmeralda sa bahay ni Nick matapos ang isang linggong pamamalagi sa poder ng mga Alonzo. Nakalabas na si Russell sa ospital, bagamat kailangan pa nitong magpagaling. Sa ngayon, ay marami na ulit nakabantay na bodyguard sa kanila ng anak niya habang hindi pa natatapos ang investigasyon. Walang nakakaalam kung nasaan si Sofia at ang kinakasama nitong sa Andre. Pero pinatotohanan ng mga pulis na may banta sa buhay niya dahil na rin sa larawan niya na nakuha sa isa sa mga nahuling salarin. Nahihirapan tuloy siyang kumilos dahil palagi may nakabuntot sa kanya ng mga bodyguards. Sa isang linggong pamamalagi niya sa bahay ni na Eduardo at Helena, ramdam niya kung gaano katanggap ng mga itong anak niya. Paglabas ni Russell sa ospital, ay nagkaroon pa ng maliit na selebrasyon na dinaluhan ng buong angkan nito. Halos malula siya sa pagtanggap na ipinaramdam ng mga ito sa kanila ni Zach. Nagpapanggap sila ni Russell na magkaibigan, pero dahil magkasama sila sa iisang bubong, kailangan niyang idistansyang sarili para hindi na ito umasa na magkakaroon sila ng pagkakataon na magkabalikan. Ano man ang damdamin niya kay Russell ay hindi na mahalaga ngayon. She is a married woman. Whatever she and Russell needs to discuss is solely for the benefit of their son, who needs both a father and a mother. Marahil ipinayuhan na rin si Russell ng mga magulang nito na wag nang ipilit pa ang damdamin sa kanya. Ang mahalaga ay napatawad niya to sa ginawang pagtatalikod sa kanya noon. Yes, she has already forgiven him. Wala nang dahilan para dalhin pa ang galit sa dibdib niya matapos itong kuhanin ang balang dapat ay para sa kanya. Pero hanggang doon na lang. Malinaw na ipinahayag niya kay Russell na hindi siya makikipaghiwalay kay Nick. Good morning, Ma'am Esmeralda. Papaarawan ko ho si Zach. Maglalaro kami sa garden. Wika ng katulong na nakatingin sa anak niyang kakagising pa lang. Isang linggo na ring maagang gumigising ang anak niya matapos makuhang atensyon ng mga Alonzo. Kulang na lang ay matulog na sa Helena sa silid niya para hintayin kung anong oras to magigising. At tila ramdam naman ng anak niya ang pananabik ng mga Alonzo na 6:00 pa lang ay hinihilan na ang kumot niyo para iparamdam na gising na ito. Tulog pa ba si Nick? Tanong niya. 7:00 na rin ng umaga at alam niya ay oras na ng pag-inom nito ng gamot. Nasa library ho sila Sir Roger. Nagdadalawang isip siyang ibigay sa katulong ang anak niya. Bagamat mga tauhan ng mga Alonzo ang nagbabantay sa labas at nakatoka na panatilihin ang kaligtasan nila, hindi niya pa rin magawang ipanatag ang sarili pagkatapos ng mga pagbabanta sa buhay niya. Malaki ang galit sa kanya ni Sofia dahil siya ang dahilan kung bakit nagkaroon si Nick ng dahilan para wag ipamana ang lahat sa ampon nito. Siya rin ang isa sa dahilan kung paanong napatawad ni Roger si Nick. Nagulat na lang siya sa balitang sumumbat sa kanyang periodiko na nahanap ni Nick ang anak nito. Lumabas muli ang larawan nila ni Roger na ipaliwanag niya na sa mga Alonzo kung anong totoong relasyon nila ni Roger, salungat sa mga nakasaad sa mga balita. Tiyak na lalo nagigigil sa kanya si Sofia dahil nagbigay pa niyang pahayag si Nick sa media na tuluyan na ito magre-retiro para iwanan sa kanila ni Roger ang pamamahala sa Metro Pacific. Ma'am, muling wika ng katulong na naghihintay na ibigay ang anak niya dito. Sinusumpong na naman siya ng anxiety dahil ayaw niyang ibigay ang anak dito. Minsan nang naikwento ni Helena na nakidnap ang pinsan ni Russell na si Zia. Halos 2 dekada ang lumipas bago ito nahanap. Mababaliw yata siya kapag nangyari sa kanyang ganoon. Hindi niya nga kayang mawali kay Zach kahit isang gabi lang. Sa kwarto na lang ho kayo, Manang. Marami naman hong laruan si Zach doon. Medyo inaantok pa ho eh. Baka matulog pa ulit kapag binalik sa kama. Sige ho, ma'am. Dalhin ko na lang po sa silid niyo. Lumakad siya patungo sa library para kamustahin ang kalagayan ni Nick. Mas pumayat ito at naging mahina matapos ang huling pagpapagamot. Kumatok siya ng 3 beses matapos makarinig ng pagtatalo sa loob. Hindi niya maulinigan ang pinag-uusapan ng mag-ama. Pero dahil alam niya matigas ang ulo ni Roger, kailangan ni Nick ng tulong niya para mapaamong anak at mapaliwanagan ng maayos. Bumukas naman ang pinto
at si Roger ang nagbukas niyon. Baka sa mukha nito ang hindi pagsang-ayon sa kung anong pinag-uusapan ng mag-ama. Bakit nagtatalo na naman yata kayo? Ang aga-aga niyo mag-meeting? Nakainom ka na ba ng gamot mo? Sunod-sunod niyang tanong kay Nick na seryoso din ang mukha kahit ibinaling na ang tingin sa kanya. Kakalabas lang ni Richard para magpainom ng gamot. Si Roger ang sumagot. Nanatili itong nakatayo sa gitna ng library na tila gustong dumistansya sa ama. May mahalaga ba kayong pinag-uusapan? Pwede akong lumabas na lang ulit. Wika niya nang mahabang patlang dahil walang gustong magsalita sa dalawa. I am convincing Roger to work with you and Russell. Sagot ni Nick na inunahan kung ano man ang sasabihin ni Roger. Yes, that's right. Ibinaling niya ang tingin kay Roger. Kailangan mong matuto kung paano pinapalakad ni Nick ang kumpanya dahil tayong dalawang mamamahala nun pagdating ng panahon. Akala ko ba'y nagkasundo na kayo kung ano magiging direksyon ng kumpanya? May ilang bagay lang akong hindi pinapaboran sa mga suwestyon niya. Sandaling tumingin si Roger sa ama pero ibinalik din muli sa kanyang atensyon. Ano bang hindi niyo napagkakasunduan? Sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Sagot ni Nick na tila iniiwas na malaman niya kung ano yon. Kamusta si Russell? Hindi pa rin ba siya makakapasok sa opisina? Hindi pa tuluyang gumagaling ang tama ng baril sa itaas ng dibdib niya, Nick. It would still take a week or two, pero nasa Metro Pacific na mga tao niya para mag-audit. Alam mo bang maraming nawawalang cash sa bank account itong nakalipas na taon? Hindi ko alam. Si Mrs. Lor yatang nakatalaga sa pagbabantay sa mga bank transaction natin. Yun sigurong dahilan kung bakit bigla ring nawala katulad ng una nating accountant. Hindi taga maasahan ng mga taong to. Ngayon ay alam mo na kung anong ibig kong sabihin, Roger? Muli nitong itinuon ng mata sa anak. Siya ang naguguluhan pa rin sa kung anong pinag-uusapan ng dalawa. No, Nick. Don't insist what you want. Iba to sa pinag-usapan natin kanina. Hindi na siya nagtanong pa dahil mukha namang may sekreto ang dalawang to na hindi gustong ipaalam sa kanya. All of a sudden, she became stranger to Nick. Nagmukha siyang ibang tao na ulit ngayon. Gayong dati ay halos iasa sa kanya dahil pinakasalan naman siya. Tulad ng sinabi ko, nasa Metro Pacific na mga tao ni Russell para tulungan tayo na itama mga pagkakamali ng mga empleyado. Nakaplano na rin ang mga ipapalabas na advertisements at billboards para bumango ulit ang pangalan ng kumpanya na dinungisan ulit ni Sofia. Patuloy niya. Kamusta ang bakasyon niyo ni Zack sa bahay ng mga magulang ni Russell? Nagulat siya nang sa gitna ng pagre-report niya tungkol sa Metro Pacific ay isiningit nito si Russell. Bakasyon? Hindi kami nagbakasyon doon, Nick. Kinailangan lang kaming kopkopin ni Zack dahil may panganib sa buhay namin. Russell mentioned to me, he wanted you back. In fact, he asked me to file an annulment so you can be free. Paggamat hindi na siya naiinis sa balitang yun, umira pa rin ang mga mata niya kay Nick. At sinang-ayunan mo pang kalokohang yun? I will never agree to have our marriage annulled, Nick. Sinabi ko na kay Russell na wala na akong gusto sa kanya. Marahan lang tumango si Nick na mukhang hindi sang-ayon sa narinig sa kanya. Pero wala na talaga siyang balak na makipagbalikan kay Russell dahil tinanggap niya ng kapalaran niya. Natapos ang pag-uusap nila nang tila hindi nagkakaayos ang mag-ama. Ilang araw pa ang lumipas, nagpasya na siyang labanan ang takot niya dahil kailangang may magbantay sa opisina. Wala na halos namamahala doon. Isinama niya si Roger para makapagsimula na rin tong magamayan ang pasikot-sikot sa Metro Pacific. Hindi mo ba talaga gustong hiwalayan ang papa? Tanong nito habang nasa gitna sila ng meeting sa opisina niya. Isang mahinang tawa ang pinakawalan niya. Saan naman nanggaling ang tanong na yan? You and Russell had a child. At ilang beses ko narinig sa papa na kausap niya si Russell para palayain ka. Kagabi lang ay sinabi pa ng ex mo na kung hindi ka palalayain ni papa, ay gagawa siya ng paraan para magtaksil ka. What? Sinabi niya yun?
He admitted yung cases several times. It was a mistake at hinalikan niya ako. Hindi ako humahalik sa kanya. Gusto niyang lumubog sa kahihiyan dahil nalaman pa ng ibang tao na nawawala siya minsan sa paninindigan niya. At gusto na namang buhayin ni Russell ang init ng dugo niya. Tumayo siya para kumuha ng kape sa coffee table, saka sa sofa umupo na halos katabi ni Roger. Hindi niya gustong nakaharap dito dahil nahihiya siya sa mga natuklasan nito tungkol sa kanila ni Russell. I understand if you still have feeling for that guy. He's one of the most handsome men in the country today. Desired by many women, but only desiring one woman. You're very lucky. Tudyo sa kanya ni Roger. Hindi niya masalubong ang mga titig nito, kaya't sa dingding na lang siya nakatingin. Kahit sang anggulo, kasalanan niya ang nangyari at ama pa nito ang lalaking pinagtataksilan niya. Humanda talagang Russell na yun pagbalik nito sa trabaho. Wala na akong damdamin kay Russell, Roger. Sinabi ko na kay Nick na hindi kailanman tatanggapin ang annulment as question niya. Why not? Do you love my father? Na hindi ko nakitang nagyakapan man lang kayo o humalik siya sa'yo kahit sa pisngi lang. You only married each other for convenience. Whatever the reason we married each other, I will never allow that annulment to proceed. Ihingi ko ng paumanhin ang mga sinabi ni Russell tungkol sa amin. Pero hindi na ulit yun at hindi na kami nag-uusap ngayon kung hindi lang tungkol kay Zach o sa Metro Pacific. It's okay, and I totally understand. And I admire decency. But you are still young. Mahina na si Papa ngayon. How about after his death? Do you plan to remarry? Isang tipid ng ngiti ang pinakawalan niya. Gusto niya ba ulit magpakasal? O gusto ba niyang balikan si Russell na dati niyang minahal? May pangalawang pagkakataon pa nga ba sa pag-iibigan nila? Kung magpapakasal ako ulit, sigurado akong hindi yun si Russell, Roger. Para sa akin, nakaraan na lang siya na hindi ko na gustong balik-balikan sa isip ko. Tama nang minsang nagkamali akong mahalin siya. He really hurt you so much that you don't want to get him back? Ako kaya? Anong ikaw? Natatawa niyang tanong. Kung kaya mo ba ako magustuhan kapag nawala na si Papa? He suggested I marry you since I am attracted to you since we've met. Ano? Pagkatapos ng Papa mo, ikaw naman? Lalong lumakas ang tawa niya. Hindi ka ba napapangiwi sa sinasabi mo? You know I like you, Esmeralda. At alam naman natin na ibang dahilan yun ni Papa ng pagpapakasal. Iba rin sa atin. Come on, it's just a hypothetical question. Sa tingin mo, gugustuhin mo akong pakasalan kung single ka naman? Okay, sige na. Gwapo ka rin naman kaya pwede na. Mayaman din ang angkan mo. They were accusing me of being a gold digger. So I might as well marry another rich man. Gold digger? Because you married my father? Sino naman ang gumawa ng ganyang akusasyon sa'yo? Guilty as charged, Mr. Alonzo? Wika ni Roger na napalingon sa lalaking nakatayo sa pinto. Napigil niyang hininga at halos mapaso siya sa kaping hinigop. Nakabukas pala ang pinto na hindi niya napansing hindi isinara ni Roger kanina. Panatag kasi ang loob niyang sila lang dalawa ang tao doon dahil walang pasok sa opisina ngayon. Kanina pa bang nakatayo si Russell doon? I'm sorry. Nagbibiroan lang kami ni Roger. Paghingi niya ng paumanhin, gayunman ay hindi nawala ang bigat sa mukha ni Russell na ilang beses pang lumunok bago iniwas sa kanya ang mata. What are you doing here? Binasag ni Roger ang patlang. Magaling na bang sugat mo? I'm fine. I came to check on the company. Sinabi sa akin ni Nick na pareho pa kayo nangangapa sa pamamalakad nito. Kaya't naisipan kong dumaan pagkatapos ng check-up ko sa doktor. Well, kahit paano may idea naman kami kung paano patakbuhin ang kumpanya. Dati ako nagtrabaho dito bilang isang piloto. Alam ko ang pasikot-sikot pagdating sa aviation. Esmeralda and I are exchanging ideas and we can wait until you have a fully recovered. Huwag mong madaliin ang pagpapahinga dahil hindi birong tinamong mong tama ng baril. I see.
It seems that Esmeralda is more comfortable working with you. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ni Russell sa sinabing iyon at mabilis ito nagpaalam hanggang tuluyang nawala sa paningin nila. He's still jealous, komento ni Roger nang bumalik sila sa pagkakaupo sa sofa. Tahimik lang siyang nasa malalim na pag-iisip. May parte sa puso niya na gustong habulin si Russell at itama ang pagkakadinig nito. Pinatawad niya ang dating kasintahan. Biro na lang naman talaga ang sinabi niya kanina at tila may kirot siyang nararamdaman kanina nang halos ayaw siyang tingnan. Nakita niya ang sakit sa mata ni Russell. Bukod pa yun sa masakit pang sugat sa dibdib nitong may benda. Kulang na lang ay ihakbang niya ang paa palapit dito at haplusin ang dibdib nito para alamin kung masakit pa ba ang tahi na sanhi ng pagkakabaril sa binata. Ipinapahiram mo pa ba sa kanyang anak mo? Tanong ni Roger. Twice a week, sinusundo siya sa bahay ni Nick at ibumabalik sa gabi. Hindi ka sumasama? Hindi na. May tiwala naman ako kay Russell na hindi niya itatakas ang anak ko. Nagkasundo sila ni Russell na hindi niya ipagkakait ang anak nila. Wala na rin naman siyang malapit na kamag-anak ngayon sa pudar niya dahil may kinakasama na ang tiya Alma niya na isang Canadian na nakilala nito sa New York noon. Si Bebe na ang kinukupkop ng tiyahin ngayon. Kung ano man ang mangyari sa kanya, panatag siyang hindi pababayaan ng mga Alonzo si Zach. Let's proceed with the discussion, Roger. Naalala ko nangako nga pala ako kay Zach na magsiswimming kami ngayon sa pool. Oh really? Can I join you too? Nadalaw din ako kay Papa at baka pumayag na rin ako na tuluyang lumipat sa tirahan niya. If you don't mind sharing the house with me? Pahayag nito na ikinangiti niya. I won't mind at all. You are my son-in-law, right? Wika niya para bigyan to ng ideya na hanggang doon lang naman ang kaya niyang ibigay. Never in her wild imagination, she would marry Nick Sands when she became a single again. And I wish you never married my father. Kung alam ko lang na ikaw ang punteriya ni Papa na mapangasawa noon pa ako nakipagsundo sa kanya. Nakipagkasundo ng alin? Napapayag ako manahin lahat ng ibibigay niya, pero ang kapalit ay pagpapakasal ko sa'yo. Isang malakas na tawa ang pinakawalan niya. Loko ka, Roger. Kaya ko lang pinakasalan si Nick noon ay dahil kinidnap niya ako. E di kikidnapin ka na rin namin para magpakasal ka sa akin. Nakangiting wika ni Roger. Hindi niya alam kung nagbibiro pa ba ito o may halong katotohanan. Pero alinman doon, wala siyang balak pakasalan si Roger kahit ano pang dahilan. Magtrabaho na tayo. Dahil kailangan nating matapos tong report na nakalatag sa mesa ko. Tumayo naman si Roger at lumapit sa kanya. How will I understand all this financial report? Kailangan ko pa ng panahon para mapag-aralan ang tungkol sa pananalapi ng kumpanya. Ang pinag-aaralan ko lang ay kung paano magpalipad ng eroplano. Okay, we will give you time to understand everything. Tama si Nick, kailangan natin si Russell dahil hindi natin to kayang dalawa. Okay, call him to report her tomorrow. Sana pala hindi na natin siya pinaalis kanina. Nakaramdam siya ng kaba nang subukan niyang i-dial ang numero ni Russell. Mabilis naman tong sumagot. Hi, may tatanong lang sana ako. What is it? Pwede mo pa bang ituloy ang pamamahala sa Metro Pacific? Hindi namin kaya ni Roger na matutunan ang lahat sa sandaling panahon. Isang puntong hininga ang pinakawalan nito bago sumagot. Sure. Thanks. And can I ask another favor too? From you? Sure. You can ask me any favor. Ngumiti siya sa kabila ng hindi naman sila magkaharap ni Russell. Ang inaasahan niya ay hihilingin itong layuan niya si Roger dahil nagseselos ito. Pero taliwas ang binigkas nito sa inaasahan niya. Gusto kong gawing 3 araw ang paghiram ko kay Zach. At kung pwede katabi ko siya sa pagtulog kahit isang gabi lang sa 3 araw na yon. Sige. Wala siyang dahilan para hindi pumayag.
Hindi naman pwedeng palaging si Russell lang ang magbibigay ng pabor. Thanks. Matapos ang matagal na patlang, ay ibinaba niya na ang telepono. Mabigat ang loob niya pagkatapos ng pag-uusap nila ni Russell. Hindi dahil sa dagdag na araw na hinihiling nito na makapiling ang anak. Kung hindi dahil ito ang dominante at masiglang Russell na kilala niya. Tila nagkaroon ng pader sa pagitan nilang dalawa na hindi niya maintindihan. Tumupad naman ito sa pangako na pamamahalaan ng kumpanya ni Nick. Pero nakadistansya na to sa kanya dahil palaging nakabuntot si Roger. Dapat ipinagpapasalamat niya yun dahil wala nang temptasyon na pwedeng isang magkasala. Pero taliwas ang lahat sa nararamdaman niya ngayon. Oras ba ng pagkuha mo kay Zach? Tanong ni Roger nang dumalaw si Russell sa bahay ni Nick. Nakahiga na lang ang matanda na napagod na magpabalik-balik sa New York para magpagamot. Tila na kontento na itong nandito naman si Roger sa poder nito nakatira. Yap, gising na bang anak ko? Tanong nito na sandali lang ibinaling ang tingin sa kanya. Titingnan ko sa kwarto, magdadala ka ba ng gamit niya? Schedule ng anak na matulog sa bahay ng mga Alonzo, kaya't 2 araw itong mawawala sa piling niya. Hindi naman siya nababahala. Sa ilang linggong paghiram-hiram ni Russell kay Zach, ay napanatag niya ng tuluyan ang loob niya, pati sa pamilya nito. Oh, wala si Zach mamaya? Can I invite you for a dinner then? Napalingon si Russell kay Roger bago ipinaling muli ang tingin sa kanya. Nalito siya kung anong isasagot. May sakit ang papa mo, Roger. Ang sabi ni Richard ay baka kailangan niyang isugod sa ospital kapag bumaba ng hustong oxygen level niya. Nakahanap siya ng dahilan para tumanggi. Hindi niya gustong dagdagan ang dahilan ni Russell na tuluyang idistansyang sarili sa kanya. Kung sa opisina ay palagi nakadikit si Roger, na halos hindi sila mapag-isa ni Russell. Si Russell naman ay palaging kausap ang sekretarya nitong si Rain. Hindi niya gusto mamahay ang selo sa dibdib niya. Gayunman, ay hindi niya pa rin maiwasan. I know. That's why I want to take it a lighter. Mabigat dalhin sa dibdib kapag nakikita ko nahihirapan si Papa sa sakit niya. Nagigilty ako sa mga panahong sinayang ko na sana'y nagkaroon na kami ng pagkakataong makasamang isa't isa.